there will be a time na mapapabayaan mo yung sarili mong branch, which is nangyari sa akin yun. Hi there, this is Ai, your millennial negosyante, and your topic today is the struggles of being a franchisor in the Philippines. Take note guys, lahat ng i-share ko sa inyo is based on my experience. Number 1, maintaining the consistency across all branches. As a franchisor, kailangan i-make sure mo na sinusundan ng lahat ng branch yung iyong business format. Kaya nga sila nag-franchise kasi gusto nila yung business format mo. And if one of those franchise branch hindi na sinunod, hindi na consistent, hindi na pare-parehas ang interpretasyon ng mga customers kung bakit trusted brand ka. Mukha lang siyang madali to check everything, pero sa totoo lang, I have to go visit each of the branches para lang ensure na yung quality na binibigay ng brand ko, kung paano ko itinuro sa kanila since day one, ganun pa rin yung ginagawa nila. Ang dating kasi dito, para ka nagpupulis-pulis. Pupulisin mo sila. That is your job as a franchisor, para i-maintain mo na paano nilove ng tao yung brand mo, ganun din dapat sa kanila. That is the one thing na yung hirap i-execute as a franchisor. Number 2, ito na. Finding the right franchisees. Natatawa ako. Pag tumanggap ka kasi ng franchisee, it will be your business partner in the long run. Pero at first, tuturuan mo muna yan sila. Ang interpretasyon nila pag nag-franchise, nag-i-invest ka lang, may ganon. Meron din namang nagpa-franchise na wala yung puso sa negosyo, gusto lang kumita ng kumita ng kumita. Ang hirap sundin ng standards na meron Merong iba dyan na nag-franchise lang for the clout. Meron din naman nag-franchise sa una lang gusto, tapos after few months, hindi na pala gusto. Meron din naman nag-franchise sa'yo kasi na-amaze lang sa mga sinabi mo about the story of your brand. Pero pag nandun na, hindi mo na siya mahanap. Isa sa pinakamahirap itong number 2, yung finding the right franchisee. Number 3 is training and support costs. Franchisors invest a lot of trainings, manuals, mga support system na kailangan mo ibigay sa kanila. Minsan, kahit paulit-ulit yung guidance mo, may mga franchisee pa rin na hindi pa rin susunod, no? So, kailangan, as the franchisor, continuous ka nagtuturo sa kanila at continuous ka din nagsusupport. Number 4, brand protection. Ito ang pinakamahirap gawin as a franchise. Kapag may isang branch na pumalpak sa service, buong branch yan madadamay. May isa lang magkamali, madadamay. Something na hindi naiintindihan ng ibang franchisee na, okay na tong ganitong level ng effort na gawin ko. When in fact, they're pulling down all of the branches, hindi lang yung brand owner, hindi lang yung franchisor. Pinupull down din nila yung ibang nagsusumikap. Kaya napaka-importante ng brand protection sa franchising. Hindi na lang isang branch yung pinoprotektahan mo yung meron kayo. Lahat na. Actually, umabot ako sa punto na na-drain na ako. Ang hirap ibangon ng sarili to be someone they look forward to when it comes to that type of business. Ang hirap i-regain yung confidence kapag na-drain ka. Ending, ang interpretasyon nila sa'yo sobrang strong mo. Mahirap panindigan yung pagka-franchisor. Mukha lang akong very, very proud, pero behind nitong camera ko, talagang wala na akong tulog. Ginajog ko yung sarili kong business, and then yung franchising, and then yung freelancing ko. Napakahirap. Whenever I have an extra time for myself, talagang sinusulit ko. Binababa ko yung phone ko to regain my confidence, my creativity. Pag yung pinush hard ko yung sarili ko, magiging negative na akong tao. Maaapektuhan na silang lahat ng branch. Totoo yan, nasubukan ko yan. Number 5, balancing growth control. Maraming ibang franchise gusto lumaki agad, umabot agad ng 10, 20, 30 branches. Pero kung hindi ready yung system at yung team, mabilis din babagsak, mabilis din sisira ang brand. Kaya kailangan tamang pricing lang, tamang amount lang ng additional branches per year ang inaasikaso. There will be a time na mapapabayaan mo yung sarili mong branch, which is nangyari sa akin yun. Mabigat siya, mahirap kung sa yung mother branch bumagsak na lang ng ganun. So, if ever makakita kayo ng franchise na ang bilis ng usad, something is wrong pa rin yun. Sa case ko, hindi ko naman nakikita na pinapalaki ko ng bongga yung franchising. Iba yung goal namin mag-asawa. Doon kami sa number 2, finding the right franchisee lagi. Minsan, yes, may nag-franchise sa'yo, may pera nga. Afford, yung pag-franchise, afford lahat. Nasa kanya na lahat ng pera, pero yung character development, yung accountability, wala sa kanya. Hindi namin na criteria, it will all fall back to us, the franchisor. Being a franchisor is not just about expansion. It's about leadership, it's about patience, it's about protecting your brand every single day. Bago ka mag-franchise, tanungin mo muna yung sarili mo, handa ba ako sa ganitong struggles? If you are the type of person or an entrepreneur who wants to expand their brand by the use of franchising, make sure to take note of this 5 things you should consider bago ka magpa-franchise kasi hindi talaga biro ang pagpa-franchise. Nung una, ako nag-enjoy lang ako. Ang saya, na-expand. Pero at the back of, after the opening of the brand, ay, ang hirap pala.
ganon. Pero andun na ako. Na-enjoy ko na lang yung challenges hanggang sa hinanap-hanap ko na. Then that's the time na na-realize ko na I'm born to be a franchisor. So sana kayo din, ma-feel nyo rin yun sa inyong pagnenegosyo. Bottom line dito, franchising is the easiest way to expand your business. But it comes with challenges. So many challenges. So kung ako sa inyo, check out these videos bago kayo mag-decide, magpa-franchise, no? Maging hawkard katulad ko everyday. Thank you so much for watching, guys. This has been I, your Millennial Negosyante, and I will see you in the next video.